Good morning mga kabadorits, saan man kayo naroon guys. Summer day, spring day, fall, Jackson, fall day. Woo! Winter. Today, isang topic natin is about tungkol sa may mga kababayan natin, mga turista dito sa Canada na sumusubok kung makakuha ng labiya. So, yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. So, today is Thursday, grocery day namin ni Mrs. Ito ako chocolate na naman. $4.47 per pound. Orange. That's too much. Oh shit. Tatlo lang pwede, apat. Apat lang pwede. Meron pa naman doon. Yan, maganda yun. Magkano? Wala, tama na yun. Mga palagay sa Corke kitchen.
Dito. Gastusan na naman. As you can see, nagpapainit ako ng sasakyan. Kasi malamig na naman po tayo. Bakit nga ba sumusubok yung mga kababayan natin makakuha ng Lamia dito sa Canada? So, mga turista po sila. So, hindi po masama yun. Hindi yung suma, nakangarap din po silang makarating dito sa Canada. Kaya, yun yung mga paraan nila para makakuha ng Lamia dahil nga mukhang yung iba kasi hindi sila pasok doon sa mga skilled workers siguro or whatever, but hindi naman po masamang sumubok, di ba? So, yun nga. So, bakit sila nahihirapan makakuha ng Lamia dito sa Canada, ang mga kababayan natin o ibang lahi? Unang-una, yun ang paraan nila. Dahil sinabihan sila ng mga kamag-anak, kaibigan, sige, mag-tourist ka dito. At dito na tayo hahanap ng trabaho mo na makakapagtrabaho ka dito. That means is yung Lamia nga. So, pero, marami mong nagre-reklamo na bigo sila dahil hirap po daw sila makakuha ng Lamia. Sa anong reason ba? Simple lang po yun. Unang-una ho, turista po kayo. Turista po tayo. So, ang mga turista ay hindi po pinaalaw magtrabaho dito sa Canada. Yun ang pulisiya nila dito. Turista is turista lang po. Pero which is, kung may makukuha kayong Lamia or may mag-sponsor sa inyo na kaibigan or whatever, so as long as legal, okay po yun, pwede po yun. Pero yung maraming mga kababayan natin na hindi nakakakuha nga ng Lamia, so mga sumubok po sila, pero sa totoo lang po, mahirap po makakuha ang turista ng Lamia. Meron po dito mga nagbibigay ng Lamia is yung mga sa farm, pero may mga taong nananamantala na ang Lamia ay ginagawa nilang business, humihingi ng malaking pera para bigyan ka ng Lamia, which is illegal po yun. Mali po yung ganun ginagawa nila. So sa mga kababayan natin yung naghahanap ng Lamia, mga turista na naghahanap ng Lamia, mag-ingat po kayo kasi bawal po yun. So marami po ako nadinig na ganun nga sa mga restaurant daw ay nagbibigay ng Lamia pero nanghihingi sila ng malalaking amount. So hindi po pwede yun. Huwag niyo pong kagatin yung mga ganong sitwasyon. Alam natin na gusto natin makarating dito. Dapat makarating tayo dito ng tama, ng legal. Para at least walang tayong problema. Kasi hindi nyo alam kung gaano yung Lamia. Pero kung anong napapaloob ng Lamia. Tsaka pag kumagat kayo sa mga ganon, make sure yung kontrata basahin nyo. Huwag niyong pirma lang ng pirma. Pirma. Kailangan intindihin niyo yung kontrata. Kasi may Lamia, may open work, sinasabi sila. Merong Lamia na hindi ka pwedeng hindi open work. So, pag open work, ang pagkakaalam ko is pwede kang magtrabaho kahit saan, kahit ilan. Hindi lang sa kanila. So, yun ang titingnan ninyo mga kabalorits. So mag-ingat po kayo doon sa mga Lamia. Marami po tayong mga kababayan din na nananampalataya. Nagbebenta ng Lamia, ginagawa nilang business. Hindi lang po tayong mga kababayan natin. Sa ibang lahi din. Dahil may kaso na po yan dito ngayon. Kaso ibang lahi pero ayaw kong sabihin. So, sa mga kababayan natin na naghahangad makarating dito, nagtuturis, at naghahangad makakuha ng Lamia, mag-ingat po tayo, wala pong masama yun. Alam kong gusto din nyo makarating dito sa Canada. Wala pong masama yun. Wala pong masama doon.
payo ko lang po sa mga kababayan natin is mag-ingat po sa pagkuha ng Lamiya. Dahil hindi ho biro. Wala pong Lamiyang ganong kalaking halaga. Naririnig ko po is nagbibiro, nag-aas daw, humihingi ng 10,000 o 20,000. Pero bibigyan ka nilang Lamiya. And hindi mo alam kung saan ka magtatrabaho. Sa kanila ba? Sa company ba nila? O, di ba? Kaya alamin nyo po muna kung anong klaseng Lamiya yung binibigay sa inyo. So mag-ingat po, maraming scammer ngayon dito sa Canada lang ganyan. Hindi lang scammer. Tawag doon. Nananampalataya, mali pa yun. Hindi ko mabanggit ko sa Tagalog yun. Basta mag-ingat ko kayo. Huwag po kayo kagat ng kagat sa Lamiya sa ibang tao. Yun lang po masasabi ko. Kasi pag nagkamali kayo, unang-una, naloko na kayo, walang pa kayo ng pera, syempre, yung pangarap nyo, gumunaw na, di ba? Kaya yun lang ang masasabi ko, yun nga. Katulad ngayon guys, nag-snow kami ngayon, grabe. Snow na kami ngayon. Oh my God. Yung garbage hindi pa nakukuha. Puti na naman kami ngayon guys. No, puti na naman. Mga kabadodits, so mag-ingat po kayo sa pagkuha ng Lamiya. Huwag po kayong papayag doon sa malalaking amount na hinihingi sa inyo para bigyan kayo ng Lamiya. Hindi po dapat ganun. Mali po yung ganun guys. Pag-aralan niyo po ang Lamiya. Hindi, mura lang po ang Lamiya P. So hindi aabot ng 10,000, hindi aabot ng 20,000 guys. So ang masasabi ko lang is ingatan niyo yung mga taong mga ganun. Yun ay minsan nag-i-scam sila. Marami po manloloko din dito. Hindi lang po mga kababayan natin gumagawa na rin ng ganun. Well, yung mga sa restaurant na may business sa mga kababayan natin ay nagaano din sila ng Lamiya. Pero ang inuuna nila mga kamag-anak nila, which is hindi naman masama yon, pero yung ganung style, pamamaraan nila is mali naman daw po yun. Napakahirap po makakuha ng Lamiya dito sa Canada. So mag-ingat po tayo, laging magtanong. Marami po diyang mga small business na nagbibigay ng Lamiya, pero ang priority nila is mga relatives nila. So kasi kapag ang isang employer ay nag-ask ng Lamiya sa government, so marami yung proseso yun. Unang-una, mag-a-add sila sa job bank na nag-hire sila, kasi kung wala silang proof na ganun, so hindi sila makakakuha. So unang-una, ang totoo lang, dinidecline nila yung mga nag-a-apply. I know, wag kayong magalit sa akin, pero ganun yung totoo. Dinidecline nila yung mga tawag dito, yung mga nag-a-apply, kasi ang priority nila is mga relatives nila. Yun talaga ang balak ng iba. Ganun sila. Binabalak nilang makakuha ng Lamiya para makuha nila ang kamag-anak nila guys. So yun lang, kaya mahirap po makakuha ng Lamiya dito. So yun nga, inuuna nila yung mga relatives nila, kaya yun yung taktika nila paano gamitin ang Lamiya, which is actually bawal naman po talaga yun. Bawal yung ginagawa nila, pero ginagawa nila yun dahil yun lang yung paraan para makuha nila yung mga kamag-anak nila. So pero bawal ho yun. Ang alam ko, bawal ho yun. Kailangan kung aas po kayo ng Lamiya, make sure na yung tamang pamamaraan na talagang totoong may nag-hire o nag-apply sa inyo. Yun yung tamang pagkuang apply ng Lamiya, kasi mabusisi po ang Lamiya talaga.
yun nga, mag-i-ads nila doon sa mga ano na nag-hire sila, kasi kung tapos ang ginagawa nila, dinidecline nila yung ano, sasabihin nila na wala nag-interesado, kaya kumuha kami sa international na lang, sa labas, sa ibang bansa ng mga ano, naghahanap ng labiya, naghahanap ng trabaho, para ano yun, diskarte lang sa buhay ang mga business na mga nagbi-business, diskarte sa buhay para kung paano nila makukuha yung mga marami yung gumagawa nyo dito, yun nga, pero bawal ho yun. Ang pagkakaalam ko, bawal yun ginagawa, pero ginagawa nila. So doon sa mga naghahanap ng Lamia, talagang swertihan lang ho. Sa mga turista na naghahanap ng Lamia, swertihan lang ho kung kayo'y makakahanap ng Lamia na ganyan. Pero wag po kayong kumagat doon sa malaking hinihingi nila at bibigyan kayo ng Lamia na hindi nyo alam kung ano magiging sitwasyon nyo dito sa Canada. Yun lang po, mag-ingat mo kayo palagi. Stay tuned guys, and goodbye.